Hello po mga ka-EdTech. Ngayon po ituturo ko kung paano gamitin ang master list o kung paano po mag-encode dito. So, unang step muna po ay syempre mag-login po tayo. All caps na DepEd at all caps na tayo. Syempre, check muna po natin kung nasa bang level ang ating class record. At dahil po sa demonstration na to, tayo muna po ay sa junior or elementary. So, make sure na nakaselect po siya. Then proceed. Hello Deet. Welcome to the hybrid record I-access system. ang menu sa pamamagitan po ng pagpindot nitong bahay na to o kaya pagpindot po ng tab na to. So, pindutin po natin ito. Itong gitna, itong bahay. So, ito po ang menu ng hybrid record system. Punta lang po tayo sa master list. Yan. So, ito po, dito po tayo nag-encode ng pangalan. So, pag nagpalit tayo dito ng pangalan o kaya nagdagdag tayo or nagbawas, mag-adjust na po yun automatic sa class records, sa school forms, at sa iba pa pong mga documents na nasa loob ng ating hybrid record system. So, yun po. So, simulan na po natin. Paano nga po ba tayo mag-encode? Unang-una, punta muna po tayo sa class selector. I-select muna po natin. Meron po yung class 1 hanggang class 15. Pagdating po sa advisory class po natin, palagi po natin siyang ilalagay sa class 1. So yun po, ulitin ko lang po. Ang ating pong advisory class ay ilalagay po natin sa class 1. So yan. Select po natin ang class 1. Yan, nakaselect na po siya dahil lumabas na po siya dito. Ngayon po ang tanong, paano po kung wala tayong advisory class? Pwedeng kahit na anong section na po ang ilagay nyo sa class 1. So yun po. Pero kung tayo man po ay merong advisory class, ilalagay po natin yun sa class 1 ng ating master list. So yan, nakaselect na po. Then, dito na po tayo. Meron po tayong tracks, grade level, section, subject, subject percentage, at advisor's name at advisor's email. So yan po. So since ang ituturo ko muna po ay sa junior high school, hindi po natin lalagyan ang track or strand. Ano po, diretso na po tayo sa grade level. Paano po ba natin siya i-encode? So, ito muna po ang una nating i-encodean, itong part pong ito. Ang basic information po ng section. Ano po, so yan. Lagyan muna po natin kung anong pong grade level, kung grade 7, 8, 9, or 10. So, number lang po inalagay natin. For example, grade 7. Yan. Then, section. Ano po pangalan ng section? Pwede nyo po siyang i-type. Ano po? So, yan. Riven. Grade 7 Riven. So, sa subject po, pwede po nating i-select ito. So, automatic po yan. Kapag click po natin itong cell, automatic po may lalabas dito na selector. Ano po? So, yan. Nakita nyo itong may arrow po baba. So, ito po pipindutin natin. Pinindot po natin yan. Lalabas na po dito automatic yung subjects. Isa-select nyo na lang po. Yan. So, ito nyo po. Nakaselect na po siya. Paano po kung wala po yung subject natin sa options? Kunyari, meron tayong mga specialized subjects or may mga special programs sa school natin. Gagawin po natin ay, pwede po natin siya i-type manually. Ano po? For example, ang subject po yung journalism. So, type lang po natin, journalism. So, nakaselect na po ang journalism. Ang next naman po natin isa-set ay ang subject percentage. So, i-click lang po natin. Ito pong subject percentage po natin. So, napakahalaga po nito. Huwag po natin kakalimutan, lagyan po ito or indicate po yung subject percentage. Bakit po ba? Kasi po ang subject percentage po magsasabi sa kung anong percent po ba ang malalagay sa bawat component ng class record. Kung sa written works, anong percent po ba doon? Sa performance task, ilang percent? At pagdating sa quarterly examination or periodical test. So, napakalagang huwag po natin kalimutang i-indicate po dito or i-select ang options. Kasi po, kapag hindi po natin ito i-select, hindi po magko-compute yung ating grade. Ano po? So, yan. Ngayon po, para malaman kung anong subject percentage, i-select lang po ito. Katapat ng subject percentage na label, nilalabas po ditong option sa tabihan. Ano po? So, click nyo lang po yan. So, maganda po dito, naka-indicate na po. Pagdating po sa junior high school, kung ano po yung subject, yun na rin po yung subject percentage. So, since ang subject ko pong sinet dito ay English, ang subject percentage niya po ay English din. So, yan. Select po natin yan.
Pag sinelect po natin siya, automatic po makikita natin dito sa baba yung percentage per component. So, yan. Tulad po nito. Ito po ang written works, 30%, performance task, 50%, at ang quarterly examination, 20%. So, yun lang po. Advisor's name at advisor's email naman po ay optional. So, optional lang po yan. Pwede nyo po lagyan, pwedeng hindi po. So, yun po. Ito pong 4 ang pinakamahalagang lagyan po natin pagdating sa junior high school. So yun po, after po nating maiset ito, pwede na po tayo mag-encode ng pangalan ng lalaki at pangalan ng babae. So dito po ang pangalan ng lalaki at dito po ang pangalan ng babae. So ilan po ba ang capacity ng ating master list or ng buong system? Pagdating po sa male, 50 male students po. So yan, hanggang 50 po yan. Para makita nyo po yung hanggang 50, scroll nyo lang po. Scroll up, then scroll down. So yan, hanggang 50 po yan. Ganun din po sa babae. Ano po? So yan. Pwede po tayo mag-encode dyan. O kaya ay mag-copy-paste. Pagdating po sa pagka-copy-paste, meron po akong ginawang guide para makapag-copy-paste po tayo ng tama at para hindi po natin mai-copy or mai-paste yung mga format mula doon sa ating pinagkopyahan kasi posible po maka-apekto yun sa pag-function ng system. May mga class record system po kasi nagawa ng ibang tao na nakaprotect. So pag pinapi-paste nyo po yun basta dito, magpo-protect din po yung sa hybrid master list. So yun po. Ngayon po may ginawa po akong tutorial video kung paano mag-copy-paste ng tama sa hybrid. So napakadali lang naman po nun. So pindutin nyo lang po yung lalabas na card sa taas po ng aking video. So yun lang po. Then dito man po babae, type nyo lang po. Type nyo lang po yan. Hanggang 50 po yan. Pagkatapos po ay pwede po nyong i-sort ang ating pangalan. Ano po? So yan. Pwede nyo po siyang i-sort. So click nyo lang po ang sort. Warning. Then magsusort po siya automatic. Pero may reminder po dito. Huwag po kayo magsusort kung sakaling kayo po ay nakapag-encode na sa class record at or may mga grades na po dun or scores. Kasi po, pag nag-sort kayo, hindi po magpapanama yung names ng bata sa master list, pati po yung grades nila or score, hindi po magsasakto. Yung pangalan po ng isa ay matatapat sa scores ng iba. So yun po. So ang reminder ko po, wag po tayo mag-sort kapag tayo ay meron ng grades or scores sa class record. So i-sort muna po natin siya. Kung napansin nyo po, nag-sort po siya. Ano po? So yung pinakaunang letra hanggang sa pinakadulo po. So ganun din po sa babae. Ngayon po, baka may tanong kayo sa, Sir, paano po kapag meron tayong late enrollee o kaya ay late transferee? Eh syempre, tapos letter A pa yung kanyang apelido, edi dapat nasa taas siya. Eh since nga siya ay bagong dating lang or late na nakapag-enroll, eh nasa dulo. Makapekto po ba yon sa mga forms natin na siya ay nasa dulo kahit siya ay letter A? Ngayon po, wag po kayo mag-alala kasi hindi po yan magiging problema. Pagdating po sa pagpiprint ng school forms, ang system po na to ay kaya po niyang i-print ng sorted po yung pangalan ng bata. Ibig sabihin, kung siya man po ay nasa dulo ng master list, yung letter A niyo po na bagong enrolled na bata ay nasa dulo ng list. Pag print niyo po yung mga school form 1 or school form 2 po natin, nasa unahan po siya or nasa tamang lugar po siya. At automatic po mag-a-adjust yung records niya. So yun po maganda dito. So kahit po siya nasa dulo ng master list, pag print po natin siya sa mga forms ay nasa tamang lugar po siya. Siya po ay nasa gitna po. Kung siya po ay dapat ay nasa unahan po. Yun po ay pagdating sa mga printouts po natin po. So wag niyo po alalahanin. So sana po nasagot ko na po yung tanong sa mga late enrollees na mga letter A or letter B ang apelido. So hayaan niyo lang po na nasa dulo sila ng list. Wala po magiging problema. Yun naman po. Ngayon po ang next na tanong, baka po matanong niyo rin sa akin, what if kung merong nag-transferred out o kaya merong tumigil na sa pag-aaral? At syempre, kailangan i-delete na natin siya sa ating master list. Paano po ba yon? Ngayon po kapag ganun ang nangyari, i-delete kunyari po itong number 4 natin ay siya po ay lumipat na ng school o kaya ay tumigil na or nag-drop na, i-delete nyo lang po siya. I-delete nyo lang po, hayaan nyo lang pong blanco yan. Huwag nyo po siya iso-sort out, huwag nyo rin po siyang i-adjust. Kunyari itong number 5, ilalagay nyo sa number 4 kasi nga blanco, huwag nyo pong gagawin yun.
O hayaan nyo lang po siyang blanco. Ulitin ko po, kapag may nag-transferred out o kaya po ay nag-drop, hayaan nyo lang po na naka-blanco siya kung sakali man pong i-delete nyo. For example po ito, kunwari sa number 5, siya po ay lumipat na o kaya tumigil na. At syempre, dilinisin nyo na yung inyong master list. Pwede i-delete nyo na lang po siya. Then hayaan yung blanco, wag nyo po i-adjust. Ano po? So yun lamang po. So sana po nasagot ko na po pagdating sa mga students na tatanggalin na po natin sa ating master list. So yun po. Hayaan nyo lang po na blanco. Kasi po ang ating po class record at ang iba pong documents ay automatic po mag-a-adjust. Hindi po makikita sa records yung mga blanco, ang likda. Next naman po, may iba pa po tayong options like proper and caps. Proper names and capitalized names. Ano po? So pagdating naman sa proper, ito po yung mga ang first letter lang po ng name ang naka-caps lock or naka-capital letter. So, yun lamang po. So, sample lang po natin to. Yan. So, yung first letters lang po ang naka-capitalize. Then, kapag all caps naman po, lahat po, buong pangalan po ay magka-capitalize. So, click nyo lang po yan. So, yan po. Nag-capitalize po yung mga pangalan. Naging capital letters po sila po. So, hindi nyo na mano-manong proper name or imamano-manong caps or capitalize kasi automatic na pong gagawin nyo ng system. Isang pindot lang po. So, yan po. Again, proper and capital. Kasi po may mga teachers po na gusto nila naka-capital para madaling tingnan or mas malaki yung letters. Ano po. So, pwede po nyang pindutin lang po yung caps button. Kung gusto niyo naman na proper name, for example, yung hinihingi po sa ating list or document, ay dapat naka-proper name lang at hindi naka-capitalize. I-click lang po natin ang proper. So, yun naman po. Ngayon po, kapag may mga spaces po dyan na extra space, yun sa dulo, may mga extra space po dyan na gusto natin i-delete, pwede nyo lang po i-click yung Basic Smart Correction. So, yun lamang po. Basic Smart Correction. Di na po need itong advanced. Dito, okay na po dito sa basic. Kapag may matatanggalin tayong mga redundant or unused spaces. For example, lagyan natin to ng may mga case po kasi na pag nag-copy-paste tayo, may mga extra space. So yan po, pag pinindot natin to, may extra space. Ano po, at need natin siya tanggalin or burahin. Gawin lang po natin ay i-click lang po ang Basic Smart Correction. Hintayin lang po na konti. Yan, pag click po natin siya, yun, wala na po yung extra spaces. So yun naman po, ito po yung mga options natin na gagamitin sa ating master list or sa mga names ng bata. Ngayon may mga options pa po dito. Ngayon kung sakali man na i-refresh nyo lang siya, for example, meron dinilit kayo dyan, na-delete kayo accidentally, tapos hindi nyo naman siya save. Gusto nyong bumalik siya dun sa original na list na inyong ginawa. So, pwede click nyo lang itong refresh. O kaya ay lumipat lang kayo ng class at bumalik ulit dun sa class na inyong inaayos. Automatic na kung babalik na po siya sa dati. So, refresh po yun. Then, kung gusto nyo naman po i-delete yung mga pangalan sa master list at lahat ng data sa task, i-click nyo lang po itong clear. Ngayon po, for example, nakapag-copy-paste po kayo dyan na nakalock yung properties at si hybrid din po ay nag-lock, hindi kayo makapag-type dito sa master list, hindi kayo makapag-type kunwari. Ano po, kahit na napindot nyo, hindi siya gumagana, pwede nyo po i-click itong repair at maayos po yun. O kaya nag-copy-paste kayo accidentally, nag-ibang kulay siya o kaya ay lumapad yung ating master list. Kunwari ito, nag-merge yan o kaya ay nagkulay yellow lahat or nagkulay red lahat, hindi nyo na makita ng ayos. Kasi pinagkopyahan po natin na iba yung format, tapos paste natin siya dito ng Ctrl-V lang. So, wag po tayo magko-Ctrl-V, ipipaste po natin siya dito base po doon sa guideline aking bibigay. Ano po? So, may video po ako na, katulad po ng sinabi ko kanina, may video po tayo na tutulong sa inyo kung paano mag-copy-paste ng tama. Ngayon, kung sakali nagkamaliman po kayo sa pagka-copy-paste, i-click nyo lang po itong repair at maayos po yan. Kung nasira po yung kulay, for example, babalik po yan sa tamang kulay. Kung naka-merge po lahat, ayusin po ng system yan, ma-unmerge po yung dapat ma-unmerge. Ano po? So, yun lamang po. Pagdating sa repair, ayusin niya po yan. At kung sakali man po na napindot nyo na itong repair at hindi pa rin po siya gumana, pwede nyo po akong i-chat sa aking Facebook account na Genesis Roman. O kung hindi nyo man po mahanap yung aking Facebook account, pwede nyo pong i-search yung FB page na EdTech Novation. Pwede nyo pong i-chat yan at ako po yung magre-respond sa inyo at tulungan ko kayo. Chat ko po kayo, bibigyan kayo ng directions or instructions sa kung paano natin maayos ang inyong problema.
So, yun lamang po. So, after po nating mag-encode dito, for example, nag-edit tayo ng pangalan, nagdagdag tayo ng pangalan, nagbawas tayo ng pangalan, or kahit na naman pong paraan ng pag-edit, mapapansin nyo po na nag-red po ito, po, nakalagay unsave. So, ibig sabihin, meron tayong ginawa na dapat po nating i-save. Yun po yung dahilan kung bakit siya naka-red. At syempre, dahil hindi pa natin siya nasa-save, kailangan po natin siyang i-save. Ano po? So, pag nag-red po ito, ibig sabihin, ulitin ko po, meron tayong data na hindi pa po natin nasa-save. So, yun po yung marker. Kailangan po natin siyang i-save. At para po magawa yun, kailangan po natin i-click itong yellow button. Ano po? Itong yellow button po na to ay isang save button. Ngayon po, ang maganda po dyan, sa system po ito, basta makita kayo ng kulay yellow na button, ibig sabihin po ay save po yun. At kailangan po nating i-save yung ating ginawa. Ulitin ko po, basta may makita po kayong yellow na button, ibig sabihin po nun ay save. At ibig sabihin, kapag may ginawa kayo doon, ay dapat nyo po siyang pindutin para ma-save yung ating progress. Ano po? So, pipindutin lang po natin. Then, yes. Ang maganda po dito, pag kinik nyo po yung yes, magsisave po siya at magbaback up. Yun po ay kung sakali man po na may ginawa kayo sa file na to, magbaback up din po siya sa loob ng inyong computer. Kasi kung sakali man po na ma-virusan yung inyong laptop at masira or ma-corrupt itong file na to, hindi nyo bigla mabuksan. Ano po? So, pwede pa rin po natin ma-retrieve yung inyong data. Magiging posible lang po yun kung i-click nyo po itong yes. Itong no naman po, magsisave pa rin po siya pero hindi po siya mag-back up. So yun po. So ang payo ko po sa inyo ay click po yung yes para siya ay magsisave at mag-back up. So click lang po natin yes. At yan, automatic na po siya, nagsisave at nag-back up. At kung napansin nyo po, nag-green po yung ating indicator at nakalagay po sa kanya ay save. Ibig sabihin po, na-save na po yung ating progress. Ibig sabihin ay okay na po yun. Na-save na po siya saan? Doon sa particular na section na inyong ginawa. So kung kayo ay nag-encode sa class 1 at nag-save kayo, yung ginawa nyo po or in-edit ay mapupunta sa class 1. Kung kayo po ay nag-edit at nakalagay po dito yung class 2, doon po siya magsisave sa class 2. Ano po? So yun po. Ang pinapayo ko po sa inyo ay palagi po tayo mag-save. Another reminder, huwag po tayo lilipat ng ibang class or ng ibang section kung hindi pa po tayo nakapag-save sa ating current section master list. Katulad po nito, ako po ngayon ay nasa class 1 or nasa Raven, ang aking advisory, huwag po tayong lilipat sa ibang class, kunwari sa class 2, nang hindi pa po natin nasa-save itong sa Raven or sa class 1. Kasi po, kung sakali man pong makalimot tayo, ay mawawala po, masasayang po yung ating in-encode sa current class. Pero huwag po kayo mag-alala kasi meron man po tayong mga indicators. Katulad po nito, makikita nyo yung red. So, dapat po tayo makapag-save muna bago tayo lumipat sa ibang class. Pero huwag po kayo mag-alala, kung sakali man na makalimot kayo at bigla kayo lumipat ng ibang section or ng ibang class na hindi nyo pa nasa-save, may lalabas pong pop-up. You have unsaved changes that will be lost if you continue. Save your changes first. Are you sure that you want to proceed without saving? Yan po, may lalabas pong prompt. At sasabihin ng system na mayroon pa po tayong hindi na sa save sa current master list or sa current section at need muna po natin siyang ma-save bago tayo lumipat. So, i-click lang po natin ang no para bumalik siya sa current section. So, yan. Hindi po siya lumipat. Hindi po natuloy yung paglipat kasi nga po, nag-no tayo. At isa-save muna po natin. Save yes. Save muna po natin. Pag nag-green na po, saka po tayo lilipat sa ibang class. Yan. Ngayon po, kahit lumipat na tayo ng class, hindi po mawawala yung ating ginawa sa ating current class master list. Ano po? So, yan. Maganda po dyan, kung sakali man na lumipat kayo ng ibang form or magpunta kayo sa menu or sa interface na hindi nyo pa nasa-save, para maiwasan po yun, ay meron po ako nilagay na feature na kung sakali mang lilipat kayo, ay sasabihan kayo ng system na, You have unsaved changes in the master list. Are you sure that you want to proceed without saving? Yan, may oops, meron ka pang hindi nasa-save dun sa master list or dun sa form na iyong ginagawa. So, kailangan mo muna siya balikan at baka makalimutan mo po. So, yun po yung sasabihin ng system. Click nyo lang po no para bumalik po doon, then i-save nyo po. Save yes. At pag na-save na po natin siya, kahit lumipat na po tayo ng ibang form, ay
wala na po yung warning. So yun lamang po. At ngayon po pala, hindi po agad tayo exit kapag tayo po ay nakapag-save sa master list. Kasi po, 2 beses po tayo magsisave dito sa system. Ano po? So ano ba yung 2 beses na yun? Ang unang beses po ay dito po sa form. At katulad po na sinabi ko, may yellow na button po dito, di ba? Pipindutin nyo po yon. At kapag nag-save po yun, yun po yung unang save. Ang pangalawang save naman po ay pupunta kayo sa interface. Kung mapapansin nyo po, dito sa gilid, yung master list ay naka-green. Ibig sabihin naka-save po siya. Katulad po nung naka-indicate dito. So, pag naka-green po ito, naka-green din po dito. Kapag naka-red po dun sa master list, naka-red din po dito. So, ibig sabihin, kung gusto nating masigurado na na-save natin yung master list, pwede rin po tayo tumingin sa ating interface. O ito po yung interface natin. Ito may puno. At tingnan lang po itong gilid. Kapag naka-green po siya lahat, ibig sabihin, na-save po natin yung ating ginawa dun sa mga forms na yon. Kung siya po ay naka-red, ibig sabihin, kailangan po nating balikan kung saan man po yung form na yon. Kung master list po yung naka-red, pupunta po kayo sa master list at isi-save muna po siya. Ano po? So, yan. Ngayon po, saan po ba? Alin po yung pangalawang save na tinutukoy nyo, sir? Ang pangalawang save po na tinutukoy ko ay yung pinakamahalagang save. Ito po siya. Itong nasa interface. Ito po yung pangalawang save na tinutukoy ko. Ano po? At kung mapapansin nyo, naka-red. Nag-red bigla yung langit dito sa interface ng ating hybrid record system. So, ibig sabihin po, pag naka-red yan, meron kayong hindi pa nasa-save sa buong system at dapat nyo po siyang i-save. So, i-click nyo po ito para ma-save siya. Ang maganda po kasi dito sa bagong version na to, makikita nyo na po sa interface kung nakapag-save po ba kayo or may hindi pa kayo na-save at kung kailangan nyo na pong mag-save. Ano po? So, ang dalawa nyo po dapat tingnan, ito pong indicator sa gilid. Make sure na walang red dyan. At tingnan nyo po yung langit. Make sure na itong langit na to ay hindi red. Ngayon po, kapag walang red po dito sa gilid at wala rin pong red dito sa sky natin or dito sa langit ng interface, ibig sabihin, pwede na po tayong umexit. Pero sa case po ng interface na to, naka-red po siya at kailangan muna po natin siyang i-save para sigurado po na hindi po mawawala yung ating data. Para magawa po yun, i-click nyo lang po itong save at tatanungin po kay yes or no. Pag yes, siya po ay magsisave at magbaback up. Kapag no, siya po ay magsisave lang at hindi magbaback up. Katulad po nung sinabi ko, para maksigurado tayo na safe ang ating data, yes po ang ating piliin. Ano po? Yung save na may backup. Click nyo lang po yan. Hintayin ng konti. Your work has been saved. Yan po. I-check sa gilid, may pula ba? Since ito po ay walang pula, ibig sabihin na-save po natin sa mga forms. At tingnan natin ang langit kung pula ba. Sa case na to ay hindi na po siya pula, ibig sabihin ay okay na po. Pwede na po tayong umexit. Ano po? So yan. Reminder lang po, kapag nakapag-save po tayo, ay need po ulit natin mag-login. Hello, At Geet. yun na po Welcome ang to the hybrid aking record system. tutorial pagdating sa master list. Ano po, napakadali lang po. Reminder lang po, pagdating po sa pagsisave, 2 beses po tayo palagi magsisave. Sa form at sa mismong interface. Una sa form, step 1, save 1 ay sa form, save 2 ay sa interface. So, for example, sa class record tayo galing. Ang save 1 po ay sa class record, ang save 2 po ay sa interface. Huwag po natin kakalimutan. 2 beses po. Kung sakali man na gusto nyo po ng kopya ng aking hybrid record system, meron po akong link na nilagay po sa comment box. Pakitingnan lang po sa comment ko. Nandoon po yung link natin. I-click nyo lang po yun at pakisagutan. At pakisundan na lang din po yung ating steps sa kung paano po natin ma-access yung ating installation or download link. Ano po. So, napakadali lang po. Don't worry. So, yun lamang po. Thank you again. Salamat po sa pakikinig. This is Sir Genesis Roman. God bless. Thank you. Please follow my YouTube channel, EdTechNovation, my FB page, EdTechNovation, and my FB group, EdTechNation. Please follow, like, subscribe, and share. Thank you.